Ako lang ba yung gumigising na sa umaga na parang na overwhelm ka na dahil hindi mo na alam kung ano i-upload mo tapos nag-iisip ka na ng bagong concept or bagong produkto dahil affiliate marketer ka. By the way, my name is Sherwin and I started affiliate marketing for only 2 weeks. And just to give you some history of my journey, nag-start ako actually ng 400. Hindi ko naman talaga ginagamit yung TikTok for that affiliate marketing. Usually, I do it for searching and then for entertainment purposes only. Hanggang sa maengganyo nga ako na mag-affiliate marketing. Sobrang na-motivate ako. Pero during that time, sabi ko, kailangan ko magparami ng followers. And I would like to thank you dun sa mga grow host. So, from 400, lumago yung followers ko. Until now, meron na akong 2,700 followers. And sobrang pasasalamat ko sa kanila. Dahil nangyari yun. Kaya naging eligible ako na magkaroon ng yellow basket. Yun, post-post. And pasasalamat na rin kay Lord na nakapagbenta ako kahit mga barya, mga 100, naka 400 isang linggo. Pero ganun talaga eh. We all started as a small, TikToker muna. And then, during that time, nakikita ko na rin na na-stuck yung mga video ko in 200, 100. Tapos, wala na, parang ganun na. And nakita ko yung ganitong point na meron palang video analysis yung TikTok. Yun lang, pagtingin ko ng video analysis ko, nakita ko na parang 95% ng nagvo-view ng mga video ko is mga non-followers, hindi ko followers. Tas 5% lang yung nagvo-view galing doon sa mga followers or galing doon sa mga grow host na finalo ko rin sila. Pero hindi mo rin sila masisi. It could be the algorithm is not throwing your video to them. Dahil siguro iba-iba din ang niche yung mga affiliators kaya hindi dumadaan yung video ko sa kanila kaya hindi nila ako nag-view. So mostly mga non-followers ko yung nag-view ng video ko. And then konti lang din yung nagiging kong mga followers dun sa mga new videos na ina-upload ko. Hindi ko rin pwedeng sisihin yung algorithm. And one thing is, meron akong fina-follow ngayon si Brother Jason Lasala. Kung dadaan to sa FYP mo, sobrang pasasalamat ko sa iyo in terms of educating how algorithm works at kung ano yung epekto ng video mo sa tao. And dun nga nakasalalay na dapat talaga is quality yung video na i-upload, pinag-isipan, meron pang tinatawag na 3-second rule. And lastly, dapat alam mo talaga yung niche. Kasi kung ikaw mismo talaga, kung di mo alam yung niche mo, kung ano yung talagang gusto mong ibigay sa tao, kahit yung algorithm, mahihirapan iba to kung sino yung tamang audience or kung sino yung tamang tao na matutulungan mo. And gusto ko rin kay Jason Lasala doon sa mga videos na in-upload niya is nandito kasi tayo hindi lang para magbenta. Nandito tayo as a content creator, nagtutulungan. Ano yung quality, ano yung pwede nating i-offer sa mga tao. Kasi mga tao naman ngayon nagti-TikTok, siguro I would say majority ng mga tao nagti-TikTok hindi para magbenta. Nandito sila kasi may sinesearch sila. Nandito sila kasi gusto nilang ma-entertain. Nandito sila kasi gusto nilang ma-unload mentally. So, kung may mga quality yung video natin, so ila-like nila yon and kusang-kusa magkakaroon ng organic following which is doon ako nagkamali kasi may tinatawag dati na parang proper engagement which is ibig sabihin kada dumaan sa'yo, ipa-follow mo, ila-like mo, i-heart mo, ika-copy link mo which is hindi siya yung tamang paraan. Kaya minsan talaga si algorithm naririto na rin talaga sa akin kasi lahat talaga ginawa ko yun. Until such time, natutunan ko yung payo ng mga content creator, what is exactly the organic engagement. Siyempre, ipapalo mo lang kung sino yung gusto mo, magko-comment ka sa FYP niya, and then, yung algorithm kusang-kusang magtatrabaho para sa'yo, and makikita niya kung ano yung niche mo, ibabato niya sa tamang audience mo. Which is what I'm trying to do right now. Andun ako sa stage na tinutuklas ko yung niche ko. Kasi pag nakikita ko talaga yung TikTok, parang malaking audience talaga siya. Ma-overwhelm ka at the same time may insecure ka kasi ang daming Gen Z, ang daming mga young professional. By the way, I'm 45. Nakakita ko ng mga young professional na sobrang skilled
ang dami nilang alam gawin, ang dami nilang puwedeng i-offer sa tao. Which is na-insecure ako, sabi ko, parang ano i-offer ko talaga? So, ayun na lang, yun lang yung realization ko dito sa TikTok. And napakagandang platform ng TikTok. Nowadays, pag may gusto nga yung tao i-search, hindi na gino-Google eh. Nagti-TikTok na lang sila. So, doon sa mga katulad ko na small affiliate marketer na nag start pa lang, naisip ko kanina, wag muna sumuko kasi malaking benefits din to sa atin, hindi lang para sa pera, kundi na-improve din yung skills natin. Personally, ayoko na nagsasalita sa harap ng tao, lalo na sa harap ng camera. Pero this actually kills kung ano may nagtitreat sa akin ngayon dahil iniisip ko dapat articulate ka. Pero no. So, magandang platform yung TikTok para sa mga katulad nating affiliate marketer na nag-start pa lamang. Laban lang tayo, tuloy-tuloy lang din. And peace.